Pagpatak ng ulan, may munting nilalang na gumigising. At kasabay ng pagtila nito, sumasabay sa hangin ang kanilang alingaw-ngaw. Pero hindi lahat ng palaka sa gubat humuhuni. Dahil may ilang uri na tila nanganganib na at maaring hindi na muling marinig pa. Sa tulong ng Artificial Intelligence o AI, susubukan nating bigyan ng kulay at boses ang mga gigantes limestone frog. Para sa mga palaka, good weather ito para magparami. Kapag basa ang paligid, isa-isa itong naglalabasan sa bato, dahon, at puno. Makikitang lumulobo ang kanilang vocal sac sa paghuni. Paraan nila ito para maghanap ng magiging kapareha. Pero di tulad ng ibang palaka na naglalabasan tuwing tag-ulan. Halos hindi raw marinig ang huni ng critically endangered na gigantes limestone frog dahil paubos na ang kanilang lahi. Ang mga palaka ay bioindicators ng ating kapaligiran. Ibig sabihin, kapag marami ang endemic at native na species ng palaka sa kagubatan, malinis ang kapaligiran. Pero paano na lang kung naglalaho na ang kanilang huni? Tulad ng gigantes limestone frog na nasa South Gigantes Island sa Iloilo lang makikita. Dati ko na itong pinuntahan sa Iloilo taong 2017. Ang palakang ito, critically endangered o nanganganib ng mawala sa wild. Bukod dito, kakaunti pa lang ang pag-aaral sa kanila. Napaka-sensitive nila. Imaginin mo kung wala yung forest, masira yung mga limestone cars dahil sa kung anumang dahilan, no? Either quarrying yan or pag-quarry sa cement o pollution, climate change, madali talaga silang maapektuhan. And kakaunti parang kasi talaga yung knowledge natin on the ecology, no? Lalo na yung life history. No? Ito yung mga areas na dapat talaga nating tutukan na rin, pag-aralan. No? Gamit ang artificial intelligence at sa tulong ng eksperto, maaari na raw mabuo ang itsura ng mga bihirang makikitang mga palaka. Gamit ang AI, susubukan natin i-generate yung eksaktong morphology ng mga wildlife na maaari nang maubos. Kasama ang isang AI prompter na si Arlene na isang freelance content creator at herpetologist na si Dr. Arvin Jesmos. Susubukan namin gumawa ng AI version ng gigantes limestone frog. This is very exciting because this is the first time that we're going to use AI with the wildlife that we have documented. And syempre, yung limestone frog, yun yung napili namin. Kasi di ba parang it needs more push para makilala ng mga tao. Ayon kay Arlene, ito ang unang beses niyang gumawa ng AI ng hayop. Mahirap po siya dahil po napaka-onti yung resources sa internet. Onti na lang po yung mga images at mga videos po. For me po yung pinakamahirap po is yung hayop. Especially po if endangered wildlife po. So let's see kung anong magagawa mo base doon sa mga materials na binigay namin sa iyo para pag-aralan mo, no? Yes po, kaya po. Mga ilang minutes mo ito magagawa? 15 to 30 minutes. 15 to 30? Wow. Actually, na-excite nga ako eh. So let's do it, let's do it. Almost finished.
gamit ang detalye mula sa video na nakuna ng Born to be Wild at maging sa description ng mga pag-aaral ng scientifico. Inabot ng halos 3 subok o prompt para makuha ang itsura at habitat ng palaka. Meron na? Oh, wow, that's amazing. So yung mga details ba na nakuha ni Arlene? Well, based sa kung ano yung knowledge natin sa morphology, no, nakuha nito, nitong rendering ng species. And actually, this is excellent. Pati yung form niya sa wild, no? Kung ano yung itsura niya sa wild. And of course, yung habitat na. Wow, mukhang accurate actually yung rendition niya, no? So pwede siya magamit for, I guess for scientific studies. Ang maganda dito yung texture ng kanyang skin, no? Nakuha siya. And of course yung coloration pattern, no? Yung may mga bands sa paa, sa kamay, nakuha siya. Pati yung mata niya, yung typical na platymantis ito, no? Na nakuha siya. Siguro yung paa lang may need some work dahil may mga nakaangat na ganon. Hindi talaga siya nakalapat, no? Wow! That's amazing. Ang galing. Isa sa kakaibang katangian ng palakang ito, wala silang tadpole stage. Paglabas nito sa itlog, isa na agad itong palaka o froglet. Maging galaw at huni ng palaka, hindi pinalagpas ng AI. Actually, yun yung maganda sa ganito nga na tool dahil marami kang aspeto sa science na pwede mapag-aralan. Ang tawag sa ganito ay kinematics, no? Yung mga movements. No? Bihira mapag-aralan ito. Parang muling nabuhay at dumami ang mga limestone frog dahil sa AI. Nakita ko yung advantage nitong AI technology, dahil using this one with the wildlife na pinag-aaralan natin at the mga scientists, it can help in the conservation dahil mas lalong maintindihan at makikita nila ang ganda ng ating mga endemics. May mga possibility rin na gano'n, i-abuse yung tool, no, yung AI. Hanggat nandiyan yung information, pwede naman natin i-compare kung ano yung scientific and valid information versus AI-generated. I'm sure meron pa rin tayong mga safeguards. Pero siyempre, there's more! Wow! Parang ako dyan, superhero. Dito halata kong iba yung texture ng ng body, pero it's nice. Mahirap man silang makita sa wild, itong ganitong teknolohiya ay magagamit sa digital memory. Lalo na kung dumating ang panahon na hindi na natin sila makikita. Kaya maging aral ito sa atin. At huwag na nating hintayin pa na umabot sila na maging digital memory na lang ang mga wildlife natin. Sa panahon ngayon, makapangyarihan ang teknolohiya. Kaya nang makalikha ng imahe ng mga hayop na pwedeng maging daan para higit itong mapangalagaan. Lalo na't wala pa rin katumbas ang marinig ang kanilang natural na huni sa mga kuweba at kagubatan. Maraming salamat sa panonood ng Born to be Wild. Para sa iba pang kwento tungkol sa ating kalikasan, mag-subscribe na
sa GMA Public Affairs YouTube channel.